Bakit magandang bumili ng property sa Quezon City? Good morning, good learning everyone. This is your Kuya Francis and I'm your Kuya Broker. Mga ka-property, kwentuhang real estate investment muna tayo. Alam ko po, marami pong magre-react po sa atin. Here are the reasons why we should buy property in Quezon City. Number 1, yes, mataas pong price per square meter sa Quezon City. Pero for sure, mas mataas naman po ang price ng per square meter sa katabi nitong city. Number 2, dahil hindi po siya kasing mahal, katulad sa mga katabi niyang city, sigurado po na tataas po ang mga properties sa Quezon City. Why? Dahil napakadami pong infrastructure project within Quezon City. Patapos na po ang MRT-7. Ginagawa na po ang subway train. At soon, matatapos na din po ang interconnection ng MRT at LRT. At isa pa po sa pinagmamalaki ng Quezon City, may easy access road going to NLEX, EDSA, SLEX via Skyway, and other major highways. Kompleto din po ang Quezon City sa mga commercial areas. Ito po ang SM Malls, Ayala Malls, Araneta Center, Fisher Mall, at Eastwood Malls. Sa Quezon City, kumpleto din po ang mga magagandang hospitals. Ito po ang St. Luke's Hospital, Heart Center, NKTI, De Los Santos, Providence Hospital, at iba pa pong magagandang mga hospitals. Madami din pong magagandang schools sa Quezon City. Ito po ang UP Diliman, Ateneo, FEU, at iba pa pong magagandang private schools. Number 3, karamihan sa mga area sa Quezon City ay hindi po binabaha. Very small portion lang po sa Quezon City ang meron pong mga baha. At pag binabaha po ang area, it's one of the reasons kung bakit mabagal po ang appreciation ng property. Number 4, karamihan po sa Quezon City, magaganda po ang soil foundation. Karamihan po rito, mga adobe po at matitigas po ang mga lupa. So mga ka-property, kahit saan city po yan, meron pong mga areas na dapat po tayong iwasan bilhin. So kung tayo po ay bibili sa Quezon City, meron pong mga ibang areas yan na dapat po nating iwasan. Iwasan po natin bumili ng mga properties na malapit po sa danger zone fault line or ang mga area po na lagi pong binabaha. So kung kayo po ay may katanungan, paki-comment lang po sa comment section below. Again, this is your Kuya Francis. God bless po sa ating lahat.